Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Talakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Narito na naman tayo sa isang episode ng Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang nilalapit sa bayan. Ayan, wala si Sir Mario ngayon eh. Anyway, of course, kasama ko pa rin si Trixie. Sup. Ayan. So, tech siya, tsaka co-host ko for today. Ayan. So, last time wala tayo, Trixie, ba? Ayun. So, pero nalaman ko kay Sir Mario na yung pinag-usapan nga last week ay about sa LEAP, which is the Learning English Application for Pinoys. Ayun. LEAP. LEAP. Akala ko LEAP. Yeah, Learning English Application for Pinoys. And kasama nila si Samantha Sadural. So, naalala ko naging guest na natin to si Samantha. Si ano? Oo, yeah. Yes, and about sa spread naman yung kanyang topic before. Tapos kasama rin si Ivy Malyare, Edric Solis, Kathleen Gay Figueroa, I'm not sure kung paano ito i-pronounce, but Sere Blanco, and Randley Cajote, or Cajote. Daming guest na miss natin. Yes, sayang. So kami ay nasa, noon nasa outing. Outing ba yun? Hindi outing yun. Ano yun? Workshop importante planning. Ano tawag? Team building. Business. Diba? Ayan. So, kung na-miss nyo ang aming previous episode at gusto nyo pakinggan, at of course, tayo, Trixie, papakinggan natin yan, diba? So, marami kayong mga pwedeng gawin. So, una, meron kaming website. So, sa ittc.up.edu.ph/e-talakayan. At ang aming iTunes podcast, which is bago ngayon, diba? Yeah. Bago ngayon siya. Yan, so can you tell us about it? Hi. Ayun, so yung podcast natin may bagong link. Bisitahin na natin ang website na ITDC, and then meron dong bar nakalagay Italakayan. So click nyo yun, then pupunta kayo directly sa website ng Italakayan. So meron dong mga links, listen to past episodes, like us on Facebook, and then yung subscribe to iTunes for the podcast. Yan, paano pag dumiretso ka sa iTunes, UP space E-talakayan pa rin yung type? Pwedeng E-talakayan lang. Okay. Yun lang, okay na yun. Ayun, so, iba pang way. So, mapapanood nyo kami sa YouTube. So, yung mga guests namin ngayon, makikita nyo sila sa YouTube. Wave naman kayo sa camera. Ayan. Yan, so, so may kilala natin mamaya yung guest. So, 6 tayo ngayon sa booth. Tapos, puro tayo girls. Yan. Mabuhay. Ayan, so sa YouTube, search nyo lang E-talakayan. Meron kaming Facebook and Twitter. So, sa Facebook, facebook.com/e-talakayan. Italakayan pala. facebook.com/italakayan. So, pwede kayo mag-post ng inyong mga questions, pabate, or suggestions sa mga gusto nyo maging topic namin sa Italakayan. Also, meron kaming Twitter. So, twitter.com/italakayan. Alright. Ayun, so, in the spirit of Sir Mario, channel natin siya. Yeah. Ano nangyari sa Ghost Fighter? Kasi episode 76 na tayo, diba? 76, yes. So, episode 76 ng Ghost Fighter, nanood ka ba? Nanood ba kayo nun? Nung kabataan nyo? Yes. Buti naman. So, noong episode 76, ang nangyari ay, yung nasa Sensui arc sila. Tapos, kasi ang pinakalampa, from our perspective, ng viewer's perspective, si Alfred. Yung pula yung buhok, di ba? Kaya lang dun sa episode na yon, yung parang kinidnap yung mga kaibigan ng Mamang Tubig. Mamang Tubig? O, yung sayang tubig, yung pangalan niya Seaman. Doon sa di ba? Alam ko yun. So, di ba yung mga friends niya kinidnap? Tapos biglang lumabas yung, di ba yung normal niya na espada, yung parang apoy? Pero nalabas yung totoo niyang powers at the time. Naging sobrang sharp and pointy and thing, at nahiwa niya yung kailangan niya hiwain, and na-free niya yung mga kaibigan niya. And doon nila nalaman na si Alfred lang palang makakahiwa nung parang portal to the other world. Siya lang ang pwede. Siya lang ang pwede, kaya kailangan nilang kidnapin. Paano pag iba gumamit ng device? Hindi, sa kanya yung power niya yun eh. As in, power niya. Tinalabas sa kamay niya yun. Alright. So, walang device. It's just his pure energy. Yes. Alright, Alfred. Okay. Ayun. Thank you. Hi, Sir Mario. Ayan, Hi, Sir Mario. Maraming salamat, Trixie, sa ating weekly dose of episode ng Ghost Fighter. Yes. Ayan. So, ang ating topic for today is, ito, bago ko siya introduce. So, Trixie, nagkaroon ka ba na, yung parents mo, are they learning computer? Kasi usually, 'di ba, yung mga parents natin, yung mga grandparents natin, ganyan, gusto nilang matutunan ng computer, gusto nilang makipagsabayan. 'Di ba? Kilala niyo naman si Lola Techie for sure, 'di ba? Ayan. So,
may time ba na nagtanong sila sa'yo kung, Trixie, paano ba mag-Facebook? O paano ba gumamit ng Microsoft Kwento ko na to Word? lagi, di ba? Sa kasi yung nanay ko, meron siyang iPad. So, kakakuha namin sa kanya nung birthday niya last year. And then, nung bagong kuha niya yun, 3:00 ng umaga, kumatok siya sa kwarto ko. 3:00 pa talaga. 3:00 ng umaga. Trixie, ang nangyayari, umuuga. Yung mga icons na umuuga. Parang gano'n. Nasira ko siya, ganyan-ganyan. So, alam natin alam ba natin? Sa iOS devices, pag napindot mo na matagal yung icon, it's parang pwede mo siya preparing it for movement or deletion. So, umuuga siya. Tapos sabi ko sa nanay ko, hindi pinti mo lang yung bilog. Pinti yung bilog, okay na. So, ang explanation ko lang sa kanya, kaya sila umuuga. Yung sabi sa kanya, kasi natatakot sila na ma-delete. kaya umuuga sila na gano'n. So, wag mo sila hawakan kasi natatakot sila. So, pag gano'n, pinili mo lang yung home button, ganyan. Okay. So, mga ganong klaseng Pero, generally, pati yung lola ko, who turned 80 this week, iPhone, FaceTime. Yeah. Yeah. So, hindi kailangan talaga nila humabol. Ikaw Ako, ba? of course, yung parents ko na, yung nanay ko nga na meron siyang S4 ngayon. Nax! Yon. So, natutunan niya kung paano mag-YouTube doon. So, sabi ng kapatid ko, alam mo yan si mama, parang lahat ng mga bago or na trending sa YouTube ngayon, alam niya. Kasi yun daw yung libangan niya everyday. Tapos ngayon naman, alam niya yung sa Candy Crush. So, na-addict din siya doon. Nakita ko yun. Oo. Punta kaming Mindoro. Oo, sa lugar namin. Grabe. Addict sa Candy Crush na namin to. Nasa bukirin kami. Bukiran? Bukid. Sa bukid kami. Sandun si tita, yung nanay ni Joy. Oo. Biglang mapasigaw, Oo. wala na akong live. Paano ako ng live? Ayun. Tapos yung dad ko rin nga, kasi gumagawa siya ng mga presentations, ganyan. So, nagtatanong siya. So, nung una, Windows yung gamit niya. Ngayon, nagkaroon siya ng MacBook Pro. Yun. So, nagpapatanong siya, paano ba to? Paano ba gumamit ng Word? Meron bang Word dito? Meron bang PowerPoint? Ganun. Ayan. So, ngayong episode ng Italakayan, so yan ang pag-uusapan natin. So, kasama natin ngayon ang mga nagturo ng computer literacy sa UPITDC. Ayan, nata ka nilang friend. At computer literate. Siyempre naman. Computer literate, diba? O, yan. Hindi kayo sure. Yan. So, define natin kung anong computer literacy mamaya, diba? So, kasama natin ng mga EUP software developers. So, meron tayo from IS Development, si Clobel Aquino. Yan, si Clobel. Cum laude. Graduate lang po yan this year. Ayan, congratulations. Yeah, ayan. Tapos, kasama rin natin ang mga from Team SAIS, o Student Academic Information System, si Sarah Cuevas. Hi. Si Almira Cayetano. Naging guest na natin siya before. Hi daw, Julius. Nga pala, i-follow, hanapin niyo yung hashtag Julmira. I-push natin yan. Push natin yan. At kasama natin si Armina Francisco. Yes. Kaya ako na-confuse minsan kasi Almira at Armina. Ayan. Kailangan ko lang talaga yung hashtag para Julmira. Kasi hindi ba Julmina, di ba? Uy! Lawa lang. Ayan. So, ano tayo? Kung nga all-female cast tayo today. Yes. Mabuhay. So, chikahan lang ito eh. Ayan. So, yun. So, pinag-uusapan natin computer literacy. Diba? So, paano mo masasabi ng isang tao ay computer literate? Sino gusto mong sumagot? 10 pesos. Ikaw, computer literate ka ba, Clobel? Oo naman. Oo naman! Sure na sure. Very confident. Ayan, ikaw, masasabi ko ayan. naman na oo. Oo. Ako, oo naman ata. Nagturo din ako ng computer literacy, by the way. Ayaw naman pala. Ako na, joke lang. Ayan, Trixie, ikaw. Ha? Mukhang oo naman, nakapagturo ka nga yan sa nanay mo, di ba? Oo. Na-explain mo na takot sila, kaya babibrate sila. Ano yung skill na kailangan naiintindihan nila? Yes, oo naman. Kasi kung explain mo na bara-bara eh. Ha? Gano'n rin. Oo naman. Yeah, oo naman. Oh, yan. So, paano nyo nasabi? Paano nyo nasabi? Kapag marunong kang gumamit ng computer, tapos naiintindihan mo kung anong meron doon, kung anong ginagawa niya, functions, Okay. ganun. So, parang kung kunyari, marunong ako mag-navigate, marunong ako gumamit ng mouse,
marunong ako mag-keyboard, marunong ako mag-open ng monitor, ganyan. Is that parang sapat na ba yun para matawag kang computer literate? Depende, kasi may levels din yun. Oh, may level. So, ano ba yung mga levels na yan? Arms. Meron kami category. Ayan, yung unang level, yung basic computer skills. Parang dapat marunong ka mag-turn on tsaka mag-turn off ng computer. Juju. Tapos yun, marunong kang gumamit ng mouse, alam mo kung para saan siya, tsaka yun, mag-type sa keyboard. Yun yung basic. Pwede ka nang matawag na computer literate if you know that. Okay. Ayun. So, naalala ko lang nung nagturo ako ng computer literacy before. Kasi iba-iba yung ages nila. So, parang merong mas bata, which is most likely, sila yung mas marunong ng konti. Tapos yung mga 70 plus na yata siya, or 60 plus, I'm not sure. Ano yung mas bata? Anong age? Mga 30 plus. Kala ko mga 3. mga 3. Ayun. Uy, pero in fairness, may mga bata ngayon na pakitaan mo sila ng screen na ganyan. Parang isa-swipe nila kasi, kumbaga, sila yung tinatawag nating digital natives eh. Parang Mas madali silang matuto. Mas madali silang matuto. Ayan. So, hindi mo na kailangang ituro kung paano gumamit ng mouse, kung paano mag-keyboard. Pero yun nga, yung kinukwento ko kanina, yung tinuruan ko before ng mga 70 plus na siya. Pati paghawak ng mouse, nahirapan sila. As in, parang nanginginig yung kamay nila. Tapos, di ba tayo parang i-hold natin? Parang it's natural. Hindi na kailangang ituro. Tapos sa kanila, parang pati left and right click, kailangan mo talagang ituro. Ayun. Yun. So, ito mag-left click. Ganyan. Right click. Gano'n. Juju. Tapos parang ang hirap na hirap silang gumalaw or tayo kasi parang alam natin pag sumayad na doon, pwede mo naman siyang i-move para, 'di ba? Yun. Yun yung second level. Tapos meron din yung next level, yung intermediate naman. Yan parang merong functional knowledge of word processing. Yan, yung Microsoft Word, ganyan. Tapos knows how to use email, internet, tsaka marunong mag-install ng software. Tsaka yun, navigating a computer's file system. Marunong din. Mag-folder, ganyan. Okay. So, kunyari, hanap ka ng software or ng program na kailangan mo, alam mo nang gawin yun. Okay. Troubleshooting, anong level? Siguro advanced. Advanced na yun. So, yung advanced skills naman, yung configuring a program, tapos yun, marunong na mag-programming, understanding the problems of data security. Okay. Anong problems ng data security? Go on. Sa mga virus siguro. Virus kung paano lilinisin or gano'n. So troubleshooting na. Yes. Marunong, kaya na. Kung marunong kang kuwari yung missing DLL, yung mga ganun. Advanced na siguro. Actually, yung tinuro namin, as in basic lang. Basic. Super basic lang yung tinuro namin. Pero since yung iba sa kanila nakagamit ng computer, hindi na kami nagsa-start from kayo. Turning on hindi ng na computer. kasi i-assess mo muna yung students mo. Yes, Tanungin mo, alam niyo na po ba kung paano magbukas ng computer? Since alam na nila, nag-skip na lang kami para may ibang ma-cover. Pero tama. iba-iba yung case. Ako kasi sa Palo Leyte ako nagturo. Tapos kayo, Sa ITDC lang. Sa ITDC. Ayun, dun talaga sa amin. Sobrang nag-start kami sa umpisa. Kasi tinanong namin nung una kung ano yung alam nila. Ngayon, parang hindi nila alam mag-turn on. So, from the very basic talaga. Kasi maybe nga naman, iba-iba yung model ng computer. So, hindi mo rin alam na, hindi naman lagi dito yung power switch, ganyan. So, kailangan mo rin hanapin. Siyempre, kung older person ka or someone who isn't used to seeing a computer, alangan ka hawakan. Oo. Tapos medyo parang may fear pa. Actually, diba? nanginginig Parang sila. Kakainin sila. Okay. Ayan, so I think this is a good time for a break. Yeah? Yes, it is a good time for a break. Ayan, so ang oras ay 18 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. O, yung sinabi ko kanina. Train that. Yes. Sa DZUP 1602, kasali ka! Talakayan. Alright. Ganun. Okay, kami nagbabalik. So, ang topic namin for today, computer literacy. At kasama natin mga software developers ng EUP. Yan, si Almira, si Sarah, si Sarah, si Clobel, si Armina. Ayan. At si Joy and Trixie po here. Hi. ay Ayan.
So, kanina nga napag-usapan natin. So, paano mo ba masasabi na computer literate ang isang tao? So, yun nga, merong levels, diba? Basic, intermediate, and advanced. Ayun. So, ako naisip ko lang din na parang it's also a skill na malaman mo kung, for example, sinabi mo nga, diba, iba-iba yung computers. Pero parang it's a skill na malaman mo na kahit hindi mo pa nagamit yung computer yun before, alam mo kung saan nahanapin yung on button niya, or even sa different word processors, for example. Kumbaga, parang alam mo na yung mga keywords. Or kung file, alam mo ibig sabihin ng file. Pag sinabing open, alam mo ibig sabihin nun. Yung folders, ganyan. Yung mga terms, yung mga icons, kumbaga, mariread mo sila or maintindihan mo sila kahit hindi mo naiintindihan or hindi nakasulat explicitly yung mga functions nila. Do you consider yourself, ikaw, Joy, or kayo rin? And anong year ba kayo pinanganak? 1990. You consider yourselves digital natives na rin in some way? Yes. Oo. Kasi Nagkaroon kayo ng malay, ay, kaya ko na to. Parang I think so. Kasi siguro nung lumabas yung computer, yun yung, parang lumabas yung computer na nasa age tayo ng na-absorb natin lahat. Ganon. Parang, yun, mga 5 or 7, ganyan. Parang hindi na siya kailangang ituro sa'yo. Ganun. Kumbaga, parang na-absorb mo yung knowledge by observing, ganyan. Ano yung nyo? If you can remember, ano yung first encounter nyo with the computer? Kasi dati bumili nung grade 3 ako, bumili yung tatay ko ng computer. Tapos naalala ko, ang unang tinuro niya sa akin, maglaro ng Sims. Tapos na yun, wala Oo na. nga. Tinuruan niya rin ng mag-cheat. Yung pera. Mabuti yan. Cheats agad. Yeah. Actually, sa akin, high school na ako. Sorry, sobrang tagal. Kasi nung elementary kami, wala kaming computer. Sobrang... Uy, pero in fairness, nag-comsci ka. Nagulat nga ako eh. Pero yung first application na ginamit namin ng MS Paint. Paint, yeah. actually, oo, marami. Sobrang useful yan. Tsaka actually, nung high school, nung elementary ako, or hindi, actually, tama, elementary, parang doon nagsimula magkaroon ng computer na class. Well, sa amin, parang grade 2 ako, tinuturoan ako sa keyboard. Yung tamang placing ng hands doon sa QWERTY. Ganon. Tapos typing, basta may typing exercises na meron yung tatakpan yung kamay ko, tapos kailangan ko mag-type. Ganon. Grade 2 ako. Or grade 1. Pati grade 1 meron din. Ayun. Ay, no. Kayo, experiences. Super Mario. Super Mario. Sir Mario! Hi, Sir Mario. Super Mario yung una. Tapos naalala ko din na parang elementary pa lang ako. Pag yung may project. Sorry dati, pero kasing copy-paste talaga. For example, hanapin ka ng recipes. Nakakapag-internet na din ako. Pero dial-up pa. Wait, anong grade ka nun? Mga grade 5. Grade 5? Anong year yung grade 5? Hala. Grade 5. 2000 plus na? Mga 2000 Oh my plus. God! Ikaw ba? Mga 2002. Would you consider yourself a digital native? Hindi. Kasi ang una kong computer, sa bahay, mga ganun din, mga early elementary, yung ganito kalaki, yung floppy disk. Ay, wala. Ganyan kalaki. May ganun talaga yung mga MS-DOS pa. Ay, mga ganyan kalaki. So, walang mouse. Hindi existent pang. Gino-judge ako eh. Ayun, may mouse na here. Ako, walang mouse yon. And ang tagay is yung Lotus. And ang paint nun, if you want to Sir paint Mario, something, wini-wish ni Trix arrow yun dito keys. kayo. Wow. So, gano'n ako mag-drawing dati, arrow keys. Tapos, nagkaroon nga nung later elementary, nagkaroon ng mouse. Ang mouse! Parang gano'n. So, nakagamit na ako ng mouse and naging color na yung monitor. And, yung joke yung Joy. Basta, naging color na yung monitor. Tapos, gano'n din, games din. Yung, Math Blaster. Alam niyo ba yun? Hindi nagmamat. Guys. Kasi dati, puro educational games yung laman ng computer, right? So, meron kang yung math, reading blaster. Yung typing. There was this game about physics and electricity. So, ang role mo dun sa game is magnanakaw ka and kailangan mo ma-configure yung circuit para at certain spots walang ilaw. Para manakaw mo yung object. Di ba? Cute na yun. Cute, di ba? Cute naman yun. Tsaka yung mga Carmen Sandiego na games, parang ganun. And then, pagdating nung, before, ano pa yun eh, and then Windows 98
May Windows 95 pa. Meron. Yun. Dun yun. Tapos, yan. 98, and then, ayun na tayo ngayon, using phones. Tapos naalala ko yung sinasabi ko nga na first na nalaro na na-encounter ko is yung, basta parang caveman siya. Tapos pinapalo niya yung mga bear. Ayun, kuya ko yung naglalaro nun, tapos parang pinatry niya lang kami. Pero pag naglalaro kami, parang kinakandong niya kami, tapos siya yung naglalaro. Ganon. Ayun, pero yun nga, for you, was it hard? Sarah. Ay, si Sarah. Experience. As far as I know, yung first experience ko was during early elementary. Parang sa school namin, naglalaro kami ng spelling games. Oo, spelling games talaga. Yeah. Si Garfield, Chance. Juju. Yun na. Tapos high school, meron kami mga programming sa school. Yung ba yung Visual Basic, tsaka, Visual Basic. ano pa yung isa? Turbo Pascal. Ewan ko nga, parang dati inisip ko, ano bang point nito? Puro, ano ba to? Codes, ganun. Parang words then, lang, ang boring. mga mga ganun. So, hindi ko nakita yung point niya before. Anyway. May point na siya ngayon. May point na siya ngayon. Importante na siya ngayon. Yes. But, yeah. Ayun. So, ano pa ba? Yun din sa akin yung typing skill. Sa inyo ba, paano na-develop? Dahil kaka-code or... Natural na, no? Natural typing skill! Ang problema dyan, sige, develop your typing skill now, but then we're moving on to, hindi kasi tablet din naman may keyboard, di ba? So, You have to type also. You also have to type. Tsaka QWERTY rin naman siya. Tapos naisip ko lang, kayo ba, na-develop nyo na talaga na tama yung placing ng fingers nyo? Ako rin hindi. Kahit tinuro sa akin yun elementary, nung high school, ang bilis ko pa rin mag-type, pero hindi siya ganun talaga. Siguro may kanya-kanya tayo kung saan tayo comfortable. Oo. Pero yung dad ko kasi, so nakwento nga niya before, di ba? Na parang naging secretary siya. Tapos nag-aral siya mag-isa mag-typewriter. Tapos ang bilis niya, typewriter talaga. So nung binigyan siya ng computer, yung keyboard, ang bilis niya rin talaga mag-type. Mas mabilis pa siya sa akin. Ako yung nanay ko naman. Ay, sige. Dati rin, typewriter yung gamit namin. Elementary. Sorry. Ayun, typewriter. Kapag may project pag may reports, mga diba? pantahan ng pagbasa, gano'n. Typewriter yung gamit namin. So, ayun. Computer ka na? Gumamit? Hindi ko matandaan na nag-typewriter. Ako natatandaan ko yung mom ko, paggawa niya ng thesis, gano'n. Nag-typewriter siya. Pero ako, parang wala akong personal encounter. Nakahawak ako, pero parang hindi ko siya nagamit pag gawa ng project. Ako nagamit ko siya. Judge ko. Hindi ako nagawa ng project. Oo, pwede. Pwede. Ayun. So, ako rin, na-experience ko yun na typewriter yung gamit pag submit ng reports. Nung gumawa kami ng comic book, well, hindi siya comic book. Nung high school, parang visual novel din yung project namin. So, yung text din, typewriter. Tapos kailangan mo pang isakto yung size kasi ganito lang kalaki yung Tapos pag nagkamali, yung typewriter na yun, meron siyang white out. So, ang cute nung yung parang paper, gagana mo, tapos magta-type ka. Ay, hindi ko nagamit yan. Alam ko meron na siyang parang may backspace, siya eh. Tapos may pinipintura over ba? May igaganan ka. Medyo electronic na siya at that time. Pero yung talagang solid na tsaka. Pero naabutin ko rin yung yung meron kami pa rin sa office. Bigyan mo lang sa akin. Pa rin, keyboard siya ng parang computer, pero typewriter siya. Parang electronic typewriter siya. So, pag nag-quiz ka ganito, pero tsaka-tsak pa rin dun sa loob. Tapos piniprint pa rin. Ganun yung gamit ko. Hindi yung may... gumaganon. Yun yung experience ko. Actually, yung gumaganon. Oo. Sa amin, meron kaming ganun. Bakit natin sila gumaganon? Actually, Pwede ko pabilhin yan. Sobrang tanda na nun. Medyo kinakalawang na. Pangarap ko yan. Para magkaroon ng typewriter. So, yun nga. Siguro, yun nga, yung tamang placing ng hands, hindi naman siya, ewan ko, necessary ba siya? Well, for fast, siguro yun yung pinaka-efficient way para gamitin. Pero, hindi rin eh. Kasi yung nanay ko nag-aral ng ganyan. Same experience na pinag-aaralan niya, lang yung placing. I'm still a faster typer than her. Pero ang gamit ko lang, usually, itong 3 lang. Si Ron din, 2 lang. Hi, Ron! Hey, Ron! Yeah. Itong 2 lang. Tapos, parang magre-reklamo siya na, ang sakit na ng ganito ko. Sabi ko, bakit? Kasi yun yung pantay niya. Parang okay. Kaya pala. So, yun. Pero ako, parang medyo natutunan ko siya. Ay, kahit na hindi ako tamang placing yung hands, parang nakakabisado ko rin kung nasan sila. Pero hindi ko alam kung aling finger yung napupunta doon. Parang ganun. Yun nga, we can type with our eyes closed. Pero kahit hindi tama yung placing ng hands. Ayun. So, kaya ba sa computer literacy course, do you teach that? Typing? Hindi.
Not necessary na. Parang pahapyaw na lang. Yung tamang placing ng hands. Wow. Seryoso? Nung nagturo ako hindi eh. Kasi Tinuro ko sobrang lang. dami ng Shortcuts na lang. Shortcuts. Hindi ko na na-cover yung pag-typing. Kasi baka matagalan doon eh. Actually, oo. Saka feeling ko, yun nga, mas importante yung shortcuts siguro. And they could practice the typing skills na lang at home. Ganyan. Encourage them to blog. Yeah. Talagang dun eh. Today, Dear Diary. Kaya maganda yan Bakit? Parang pag nagturo nga ulit ako. Mag-vlog na din. Yeah. Okay. Ay, half-time tayo ulit. Ikaw naman, Trixie. So, maya-maya, we will be discussing yung actual experiences natin mga teachers. Yes. In teaching Computers. people of varied ages. Ano yung pinakabata na turuan nyo? 30. 30s! Pinakabata. May 25 sa akin. Pero 25. Marunong na sila. Ano Lang, parang yung matandang sila na yung... Pero karamihan yun nga, 40s to 50s. Okay. So, yan, we will discuss kung ano yung mga experiences nyo and when we get back in a few minutes. Alright, so ano nakalagay dito? Ang oras ay, ano yan, Joy? 31 minuto makalipas ang isa confirming. Ika-isa ng hapon! Yay! Ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ready na tayo. Tingin tayo doon para makapag-say tayo sa mga friends natin online. Sa DZP 1602, kasali ka! Talakayan. And welcome back. Nagulat ako ulit dun sa push. Yung ganon. Narinig ko kasi siya because of that, so hindi ako nabibig. Okay. Ayan. So, welcome muli. Ang aming pinag-uusapan ay Computer Literacy with Clobel, Sarah, Almira, and Armina. And hello, Joy po, and Trixie nandito. And we're talking about computer literacy. Oh, yeah. Okay. So, ayan. So, kwento naman kayo mga experiences nyo sa computer literacy course. Ano yung pinaka-memorable? Memorable. Good word. Memorable. Ikaw muna, Sarah. Siguro patapos na. Yung sobrang thankful sila sa amin ni Oo. Almira. Na, as in, talagang parang nakaka-touch na may natulong kami sa kanila. May natutunan sila mula sa amin. And na magagamit nila yun in the future. Totoo. Yun yung pinaka-memorable. Ikaw, Chloe. Yun din, na parang sobrang, na may natutunan sila. Yun yung kasi nakakapagod siya. Kasi Totoo yan. Kailangan mo sila isa-isahin. Kasi Totoo. ituturo mo, ipapakita mo. Kasi yung best way, ipapakita mo na kung paano gawin. Kaya lang, kahit na naipakita mo, kailangan mo silang tanungin isa-isa kung nagawa nila. Totoo, And lahat sila, totoo. magtataas sila ng kamay na kailangan nila ng tulong. So, Totoo. as in, isa-isahin mo sila. So, nakakapagod. Pero okay lang kasi nga, sobrang thankful sila na tuwang-tuwa sila. For example, nag-Google Docs sila. Ang saya-saya nila. Actually, nag-chat sila doon eh. Nag-chat sila doon sa Docs. Pero hindi ko maintindihan kasi Bisaya. Sobrang sad. Hindi ko maintindihan kasi Bisaya. Yun, sobrang thankful sila. Tapos yun nga, yung naalala ko yung isa. Yung sabi ko kasi, yung password, wag naman yung madaling mahulaan ng iba. Wag yung sobrang basic. Kailangan, pag-isipan din natin. Kaya lang siya, kagagawa pa lang namin, nalimutan na niya. Nalimutan niya agad. So, ayun, nag-password recovery pa kami. So naturo mo rin yun. At least subukan. Ako rin nag-memorize ng password ng magulang ko eh. Actually, oo, nakakalimutan nila. So, yeah. Ako din mga tawag. So, pero in parang, ano yung pinaka-difficult experience. Difficult naman. Hindi talaga niya mag-gets. Ako siguro, nung tinuro ko yung spreadsheet, doon sila pinaka-nahirapan siguro. Yung parang bibigyan ko na sila, yung code na, yung if, ganito, ganyan. Ay. Pati yun kasi naabutan, naturo ko din. So parang merong mga iba na nakagets kung ano mangyayari, gano'n. Pero yung mga, yung mas matatanda, sila yung medyo nahirapan. Ganun. So yung mga 30 plus, parang okay na gets nila. So may pinagawa ko sa kanila na parang short lang, na parang if greater than 0 is parang dun sa equal yes, mga ganun. Sa cell ganito, ganyan. So na-gets nila. Tapos yung iba, parang hindi nila na-gets. Pero okay lang. Parang tinuro ko na lang na pag gagawa po kayo ganito, tandaan nyo lang tong ganitong code, ganyan. Tapos ano pa ba? Yun yung paggawa ng charts. Ay, Yung natuwa sila doon. Oo, natuwa sila doon. Oo. Pero yung iba, basta iba-iba talaga per person. So, ang ginawa ko, parang pinag-partner ko yung medyo matanda na. Tapos yung isang mas medyo marunong na ng konti. That's
That's a good approach. Ayun. Ang cool kasi nagtutulungan din sila. Oo, Actually, totoo. pag yung may mga nauna na natapos, makikita mo naglilibot na din yung Parang, iba. ay, ganito po yan, ganon. Share your knowledge. Ikaw, memorable. Memorable siguro yung yung email part. Kasi di pinagawa ko kami ni Sarah ng email. Tapos after nun, mag-send kayo ng email sa akin, sabi ko. Tapos nung yung mga ini-email nila, ang ganda mo, ganyan. Ako naman feel ko. Oy, may nakikinig. Almi, 30 to 60. Oo nga, 60! My goodness, 60! Pero may mga babae naman doon. Mabait kang teacher. Kaya nakaka-touch. Juju. Ayun, yun lang. Ako naman naalala ko na meron doon, yung pinakamatanda nga doon sa class namin. Parang dinala niya talaga yung laptop niya. Tapos even, kasi every Saturday lang yung classes namin. Sinabi ko sa kanila na parang, kung meron po kayong hindi talaga maintindihan or what, pwede niyo po akong i-email, ganyan. Tapos yung isa, lumapit siya sa akin personally, tapos may nagpapaturo siya about din sa para magkaroon daw ng internet yung laptop niya. Tapos basta doon sa mga kasi may assignment ako sa kanila for the week. So parang minsan pupunta yon si Miss sa Miss Blank sa office. Tapos parang magpapaturo talaga siya kung paano Sabi ko okay lang po, ganyan. Kahit kasi syempre beyond na yon doon sa sa office o sa classes. Pero sa akin parang okay lang kasi at least magagamit niyo yun. Kasi tumatabi sa'yo sa desk mo? Oo, pumupunta sa akin. Ganon. Ayun. Kailangan ka ng mga bulaklakin. Ay, wala. Ay, meron siyang gift after. Oo. May gift siya after. Yun. So, yun yung mga beauty ng may question ako. So, di ba you teach, you teach the course, everybody can teach the course. Pero, ano yung mga parang essential, tama pa ba yung tanong yun? Software na kino-cover nyo? Yeah. Sa pagtuturo? Siyempre yung Word or LibreOffice, OpenOffice. Ay, anong ginamit nyo before? LibreOffice or? LibreOffice or OpenOffice. Kasi pag Microsoft Word, may bayad siya. Kaya mas okay yung open source. And then, pa ba, yung internet, yung email, browser, ganun. And then yung basically yung computer. Tapos pati yung MS Paint. Kasi sobrang importante siya kasi medyo yung iba kasi nanginginig-ginig pa. So para hindi sila manginig. Pag sanayin mo sila sa paggamit ng mouse. Sa Paint, using Paint. So yun, nag-drawing sila, ganyan. Cute. Bahay, ganun. Magturo ka rin ako. Panda. Ilan, mga circle, puti at itim lang. Okay din yun. So yun. So basically, may Word, spreadsheet nagturo kayo. Spreadsheet nagturo din. PowerPoint. May PowerPoint? Free? Google Apps. Ay, hindi. Google Apps. Google Apps. So, sa LibreOffice, it's Calc, diba? Calc, Writer, and then Present. Ay, ano to? Impress. Impress. LibreOffice Impress. Yun yung PowerPoint. Oo. Yung sa ganun, meron bang malaking difference in terms of, kuwari, yung mga shortcuts na ganyan, o yung Sa shortcuts, wala naman. Pero yung navigation, medyo iba siya. Iba yung nasa menu bar, iba yung icons. Yan, iba yung Actually, icons. parang siya yung luma ng Microsoft Office yung itsura niya. Kasi di ba ngayon, iba na yung may grouping na, may parang smart grouping na yung Pero basically, parang pareho lang din naman. Ang lang siguro mas advanced yung meron siyempre dictionary, thesaurus, tapos grammar, grammar check. Yun yung mas siguro nasa Microsoft. Pero natuwa naman sila sa Google Docs. doon sila pinanatuwa. Walang ganun sa Google Docs. Alan? May parang magka-underline na pula or... Meron. Pero syempre mas advanced na yung sa Microsoft. Hindi, talagang ginagawa ng software na yun. Tsaka binabayaran yun. Boy, ideas. Pero yan, i-present nga rin natin yun sa Sa Google. Yeah. Accepting naman sila ng mga bagong idea na makakatulong sa mga kabataan ngayon. I see. Naalala ko rin, nagturo ako ng advanced PowerPoint naman. So, although hindi, kasi parang marami pa sa kanila na hindi rin gumagamit pa ng PowerPoint. So, not so advanced din yung naituro.
Ayun. So, pati yung paglalagay ng music dun sa PowerPoint. So, hindi na yun na-cover. Hindi na. Hindi na, diba? So, paglagay ng music, ng Links. animations, meron. Short lang. Short lang. Fun yun. Pati mga objects. Pag-select lang ng animations. Pati yung mga objects na ilalagay mo tapos gumagalaw doon. Ano bang tawag doon? Basta Adobe something objects siya. Na inaral pa na, hindi inaral ko pa bigla. Kasi ni-request nila na gusto nila matutunan yun. Flash object. Yun. Talaga? Oo, may ganun. Hindi na namin yun, na-cover. 3 days lang eh. 3 days 3 days lang. Yung short course kasi 5 days siya. Yun. Tapos yung PowerPoint din, 3 days lang yun, yung advanced PowerPoint. Meron ba kayong expectations? Like, when you start the course, do you ask the Yes. students na, what do you expect to learn from? And why are they there? Mm-hmm. Actually, meron ng assessment form na pinasagutan before we conduct the training. Tapos yun, binigay lang sa amin ni Sir Caloy. Ayun yung ate ginawa namin. Pinag-aralan No. yun. Tinignan muna namin kung ano yung level nila. Okay. Pero in terms of parang, why were they there? Meron kayong parang get to know you session, ba sila nandun? Yes, well, sa akin meron. Paano yung Parang, of course, kung anong work nila. So, ba't sila nag-enroll dun sa computer literacy. So, yung isa nga, parang, meron pupunta ng states, kailangan niya ng gano'n. Okay. Meron naman na, pinadala sila ng, employer nila. Ganon. So, ganon yung mga, usually for work talaga. For work. Gusto ko lang matuto mag-computer. Yung matanda. Oo. Cute. Ay, yun. So, you teach yung productivity. How about yung mga Skype, mga ganun? Hindi na Hindi Gusto nasama sana ko. na. Kaya lang walang 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 webcam. Tsaka walang webcam. Kasi sayang mag-hangout, pero walang webcam, sayang. Pero yung chat sa Gmail, ayun. And yung text. Chika ba yan? Hindi, yung free text pwede ka mag-text using your Gmail. Talaga? Hindi ko yun alam. Pwede Okay, yun. pa-announce. Yun lang Okay. 30. Kaya lang meron ka atang like 50, tapos kailangan may mag-reply sa'yo para madagdagan ka ng 5. So paano yun ginagawa? Yun Parang lang. chika, Kapag may number, Parang chika, lagay mo lang yung number, tapos may option doon click mo lang, send SMS. Tapos yun, masasend na siya. Marireceive niya. Kaya lang, pag naubos yung 50 mo, kailangan may mag-reply sa'yo para magkaroon ka ng 5 okay. na credit. So, pag nag-reply yung tinext mo, sa kanya may charge? May charge ka niya. 2 pesos ata, no? Ang alam ko din 250 pero nung pinatry ko sa kanila, sabi, ay, piso lang po, ma'am. Pero hindi ko sure kasi hindi ko pa na-check. Okay, ayan. So, Wait, new knowledge yung yan. 50 na yun, per person? Per So kore, day ba Hindi, yun? I mean- as in 50 siya. For- May 50 ka, Pero madadagdagan nga siya pag may nag-reply for sa'yo. example, I want to text you. May 50 text ako sa'yo, may 50 text ako sa'yo? No. So 50 for everybody. Yes. So, kasi sa chika, di ba parang you have like 15 or something, 10 Per person. So, pag after the 10, kailangan nila mag-reply na bago bumalik. I see. Okay din siya pag bigla ka nawalan ng load tapos may internet connection. Uy, in fairness, ngayon ko lang nalaman yun. Try ko sa'yo mamaya. Yes, so try natin yan mamaya. Try nyo rin po yan mamaya. Yeah, Ayan. Gmail account. Yes. Libre din naman yun, so it's not a problem. Okay. So, this is a good time for our last break. Ayan. So, ang oras ay 45 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. O, ipinaktis natin, Trixie. Ay, okay. Sa DZUP 1602, Kasali ka. kasali ka! Kasali ka! Talakayan. Yan, kami nagbabalik at last stretch ng aming episode for today, which is about computer literacy. Kasama natin si Clobel, si Sarah, si Armina at si Almira. And I'm Joy. Trixie. Hello. Ayan. So, pinag-usapan natin kanina, ano nga ba yung levels ng computer literacy. Napag-usapan natin yung mga challenges na napagdaanan ng mga teachers na to sa computer literacy. So, ano yung software na usually usually kinagamit? Ayan. So, yung question ko nga kanina. Sa break. Ayan. So, question ko is, ano ba usually tinuturo nyo? Mac ba or Windows? Windows. Yes. So, meron bang certain reason for that? Kasi sa Windows kasi mas user-friendly. Yeah, mas user-friendly. Unlike Mac and Linux. Linux kasi for programming. Programming talaga. Yes. Bakit nyo nasabing Linux is for programming? Kasi, yun yung parang mas, diba, mas okay. Mas accessible? Oo, mas accessible. Tsaka mas gamay namin.
Open source Open din. source pa. Then, Pwede usually... buklatin. Oo. Oo. Tsaka pwede mo i-ano lahat. Lahat ng hindi na parang Closed. Lahat hindi ng naka-black aspects box ng, sa'yo. Oo. like, you can adjust yung itsura ng bars, yung For programming. For programming talaga. I see. Kasi, yung tanong, mas user-friendly ang Windows, kaya that's what you teach. Does everybody concur or agree sa ganong? Ako, feeling ko, kaya siya mas user-friendly for us. Kasi doon tayo nasanay. Yung, kahit nung grade school, ganyan, yun yung tinuturo sa atin. Pero feeling ko, pag nag-start ka sa Mac, ganyan, mas madali siya for you. Pwede. Kasi ang sa akin, ang same story na Windows, baby. Pero, when you start using, may nag-text. When you start using this, yung Mac type, sa simula sobrang gulo nga. Kasi baliktad most of the Kaya lang, when you get used to it, pag nasanay ka na, ang hirap na bumalik sa Windows. Siguro. Kasi ang feeling ko doon is mas efficient. So, pag nasanay ka ng Mac, mas efficient yung flow ng trabaho. Tsaka ang tingin ko sa Mac, parang wala siyang madaming pop-up questions. Hindi siya ganun kagulo. Parang, are you sure? Parang ang daming sure sa Windows. Pero sa Mac, parang pag na-delete mo na siya, delete na talaga yun. Kasi dito, diba, parang, are you sure you want to delete Meron something? din naman doon. Nagtatanong din sila kung Oo. Okay. Kung gusto mong i-delete. Pero yun nga, in terms of yung mga bubbles sa ilalim, sa corner, hindi sila mabubble, no? Hindi mabubble lang sa... Yun nga, wala masyadong pop-up things. So, I guess, for older people who walang idea about computers at all, walang bias, ano yung marirecommend nyo para sa kanila? Let's say, ages 40. 40s. Siguro, Windows XP. Feeling ko, pinaka-user-friendly ba ang XP? Yes. More than 7? Halos same lang din sila, pero... oo nga. Pag older people, simpler ang XP. Kaysa sa Windows 7. Kasi madami effects. Kasi yun nga, naka-group na yung mga... Medyo magulo yung... hindi naman magulo, pero siguro pag sa mga ages 40. Parang dahil organized na siya, kumbaga ang makaguess lang ng organization na ganun is yung mas computer literate na or mas advanced na. Tingin ko. Age 30. 30, pwede nang Windows 7. Pwede na mag-Windows 7. Pwede na rin mag-Mac. I think so. Ayun, so yun nga, tama yung sinabi ni Trixie kanina na parang siguro kung kunyari naggamay ka na sa Mac. For example, di ba sanay tayo na kung gusto mong magkaroon ng drop-down menu, right-click sa Windows. Pwede rin dun. Pero ang right-click is double tap doon sa touchpad. Kung wala kang mouse. Ako walang mouse. Kasi plain lang yun na box, Oo, diba? so parang itatap mo ng twice. Ay, narinig ko dyan yung tapping. Yun. Cool. Ayan. Pero ewan ko, yun nga, pag may mouse, kaya mo rin namang masetap. Right-click din. In that particular way. At tapos yung mga shortcut keys pala, di ba mga Control-A, Control-Z. Ayan, syempre iba na yung buttons. Iba na. So, Command Pati sa Linux, iba rin yung buttons. Same lang din. Sa Windows. May sa same keyboard. Kaya naiba talaga yung sa Mac. Tama. Bakit? Kasi diba sa command, command usually yung ginamit. Wala kasi kaming Mac, so sanay ka talaga sa Tanong ko yung sa Mac, paano yung, di ba, kunyari, pag meron kang list of, kunyari, files, tapos you want to select, kunyari, the first file, then the third file, then the fifth file. Ganun din. Shift control din. Same. Hindi, di ba, pag control Shift control. Command. Yun, yung ganon, yung mga flower. So yun yung control, kumbaga. Kind of. Okay, so tapos Command A is select all. Command A, select all. Tapos Control A. Yung functions ng control button sa Windows, command button sa, dyan. So ganun lang. Okay. Iba-iba lang. Yung keyboard niya Keyboard lang. Keyboard ng Mac. So, yun. So, shift control, tapos piliin mo yung mga files. Shift, di command. Command control. Command shift. Okay. Or command lang. Ay, hindi. Command shift. Yun yung pwede mong, kunyari, pag sinelect mo yung first file, pag sinelect mo yung fifth file, lahat yun. Hindi, ang sinasabi ko, yung kunyari, first, Isa, command lang.
Command lang. Yun ang hindi, iba, hindi ganun sa Control Windows. sa Windows. Control, tas... Yung function nga kasi di ba command tsaka ng control sa Windows, pareho lang. Control lang. Okay, Yeah. gets. Ay, hindi ako naririnig na masyado. Ayan. Ayan si ating station manager ngayon, si Mr. Miko. Chopitea. Hi. Hi. Alright. So, but for let's say ito na, 60. For 60-year-old people. XP pa rin. XP pa rin. Di ba, isip ko kasi, for 60-year-old people, and then XP. Kasi ako na XP, ang daming nangyayari. Like, for example, control panel. Pag punta mo doon, as compared to Windows 7, kasi old people na sila di ba? Di ba pag nasa control panel ka ng XP, ano lahat? In your face. And then, pag control panel ng 7, naka-group na. And then, naka-describe na anong meron dito, hardware and sound, ay, ito yung ganyan. So, I was thinking, baka for mas matatanda na nga, 7 na. baka 7 na lang. Or baka pwede rin na nasanay kasi tayo or matagal yung XP na Sa nasa bagay. atin. Oo. Kaya mas user-friendly siya sa atin. Vista kasi. Okay. Better Ayun. So, yun listeners, kung nag-iisip kayong bumili ng computer for your parents, grandparents, you heard their advice. Wala na itong binibenta. Wala na ata. Usually Windows 7. Wala nang XP! Anong solusyon namin dyan? Natututunan naman yun. Sabi nga ni Tita Babes. Oo. Na kung saan ka naman masanay, kahit gaano kahirap, kapag nasanay ka na, magiging, siguro yun nga, kaya lang din namin napili yun kasi Nasanay. Kailangan natin change management. Change management. So, Ayun. kung saan sila masanay, I think okay lang kahit ano yung gamitin. Okay. So, siguro ito, napansin ko lang, sa Mac, parang nakatago lahat. Wala lang. Or, Medyo. Kasi talagang parang icons lang sa taas lahat. Tapos parang finder. Tapos doon lalabas yung mga, kasi di ba pag sa Windows, parang start mo. Pag yung hindi, kasi sanay na nga, my computer. May button Doon rin lahat. na specific for what you need. See. Meron din sa keyboard, nalalabas lahat ng mga kaibigan natin. But, yeah. Ayun. Kailangan mo siyang pinutin sa keyboard itself. Yun. Yun. Yun ang Let's kailangan explore. ko. Yes. Oo. Yeah. So, kung ano yung ma-step, ipunta kayo sa mga computer shop. Kamay-gamay nyo kung anong mas gusto nyo yung feel. Pareho nga, pare-pareho naman. Yeah. It depends on your, kung ba't mo gagamitin. Sabi nga, yung Linux pang code. Windows more on, all around ang Windows. Documents, gano'n. And then, yung Mac is for more on media stuff. Oo ganun nga. yung niya. For videos, pictures. So, yun ang kung depende sa need nyo, kung tak-tak na lang. So, kung processing lang talaga, ma-recommend mo Windows na lang. Mm-mm. Word processing. Oo. Pag simpleng documents. Kung di ka naman gagawa ng grand presentation, ganyan. Okay. Parang pinaka-advanced na yung Linux. Kasi terminal gamit mo. mag-install. Oo. Oo. Terminal. Sa Linux? Yes. Oh my God. Hindi yung katulad ng Windows na double click. Next. Sa sudo apt-get. Oh! For meron programming. Meron din. Na pwedeng click-click lang. Pero mas siguro sanay kami sa terminal. Alam ko lang na ginamit yung Linux is nung na-virus yung ko. Hindi pala yung nabavirus. Yung hard drive ko. Linux hindi ba virus? Kasi mostly sa mga virus kasi. Sa Windows. Pang Windows. So, yung naman mga... wala talagang virus. Pero kasi hindi naman Madaya. interested na. Hindi Oo, siya kasi interested open basagin. source naman siya and wala. So, nangyari nun, parang tinry ko sa Windows, ayaw lumabas. Pagka, sa Linux, andun yung hard drive ko, nakikita ko lahat ng files ko. Pero pag sa Windows, wala sila. May siguro, parang virus hinahide na niya. hinahide Nakahide, niya. oo. Galing. Hindi ko alam yung... Or parang pag hindi siya nag-play sa Windows, pwede sa Mac, try mo. Okay. Pero parang mas kampante ako dun sa Linux. Mas siya. Oo. Yeah. Good. Okay. Thank you so much, guys. Ayun, teka, Or final na may lang. kinabigyan Anong kasi, may magiging final parang final word nyo sa mga nag-aaral or gustong matuto mag-computer? Ano message nyo sa mga gusto matuto mag-computer? Sina tito, tita, mami, daddy, lolo, lola? Siguro be patient. Kasi patient. skill talaga siya It takes practice. Okay. Be patient. Explore lang. Huwag Explore matakot lang. sa Okay. computer. Kaya i-restore hindi lang. naman hindi naman yan agad Masisira. masisira. Tapos take ng short course sa UPIT. Yeah! Maganda yan. Nag-plug. Hindi, sige. Okay. Sarah, Clobel?
Kasi yung sabi ko sa student ko, yung, turo mo nga ako yung hardware and software. Huwag kayong matakot kasi yung pinakamahalaga, peopleware. Kasi very powerful yung mga computers na yan. Pero parang, kung hindi naman natin alam gamitin, wala lang, sayang lang yung power. So, practice na lang din. Okay. Sarah? Same lang. Practice lagi sa bahay. Kasi yun naman talaga exposure sa computer. Doon tayo natututo. So, yun lang. Ako naman siguro huwag kayong matakot, tulad yung sinabi Almira. Kasi parang natatakot sila pag may lumabas na hindi nila alam. Siraan na, gano'n agad. Siraan na. Yun nga. So, inayos naman siguro ng Windows yung paggawa dyan na hindi siya madaling masira, di ba? Na isang click nyo lang siraan na, hindi. So, huwag kayong matakot. Lagi may support. Oo. Sa kung saan. Yan, si Trixie. Ako? Go. Go lang ng Push go. niyo yan. And you can always explore other platforms, ganyan, kung may gusto kayong ibang gawin. So, in sum, be patient, explore, peopleware, be patient, don't be afraid. At saka huwag kayong magtakot manghingi ng tulong sa mga anak nyo. At yung mga anak mga anak din naman, pasensya sa mga magulang natin. Pasensya sa mga Patient sa magulang. Actually, yun frustration talaga siya ng nanay ko. Kasi sometimes, I do feel, and I apologize, Mommy, love you. Sorry, Mama, na Papa. parang, akala ko ang simple-simple lang for me. So, totoo nai-irritate yan. ako pag hinihingi pa ng tulong na, ba't ganito, hindi mag-bold yung ano. So, Simple ng mom ko. Pero sa... Ayan. So, wala ang problema ganyan. Nagulat ako, sabi niya, turuan mo ako mag-webdev. Ano? Nagulat ako. Pwede. Bagong career. Pwede rin matutunan yan. Ito rin mga teachers natin, di ba? Alright. Thank you, guys. Alright, maraming salamat po. And tulad nga na sinabi ni Almira kanina, so UPITDC is offering a short course, yung computer literacy. So, currently, ang schedule niya ay June 1 to 29 every Saturday. And for more information, punta lang kayo sa website ng ITDC, so itdc.up.edu.ph, or you can email us at info@ittc.up.edu.ph. May pagkatin ba kayo? Hi, Jared. Hi, Tita Babes. Hi, Tita Babes. Hi, Tita Babes. Tita Babes lang? Yes. Si Tita Baby sa taas. Hi, Tita Baby. Hi, Mel. Hi sa room 301. Walang babes lang. Hi, babes. Hi, babes. Hashtag Julmira. Grabe, joke lang. Alright, thank you so much. Maraming salamat. Bye. Bye.